Ito ang Buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ang ikatlong kabanata ng Lukas. Basahin natin ang pangangaral ni Juan na tagapagbautismo. Noong ika-15 taon ng paghahari ni Emperador Tiberius, nagsalita ang Diyos kay Juan na anak ni Zacarias doon sa ilang. Si Poncio Pilato ang gobernador noon ng Judea. Si Herodes naman ang pinuno ng Galilea at ang kapatid niyang si Felipe ang pinuno ng Iturea at Trachonitis at si Lisanias naman ang pinuno ng Abilenia. Ang mga punong pari noon ay sina Anas at Caifas. At dahil sa sinabi ng Diyos kay Juan, nilibot niya ang mga lugar sa magkabilang panig ng ilog ng Jordan. Nangaral siya sa mga tao na kailangan nilang pagsisihan ang kanilang mga kasalanan at magpabautismo para patawarin sila ng Diyos. Sa ginawa niyang ito, natupad ang isinulat ni Propeta Isaias. Maririnig ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, "Ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon. Tuwirin ninyo ang mga landas na kanyang dadaanan. Tambakan ninyo ang mga mabababang lugar at patagin ang mga bundok at burol. Tuwirin ninyo ang likulikong daan at ayusin ang mga baku-bakung daan. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas ng Diyos." Katulad ng pagdating ng tagapagligtas, ang pagdating din ni Juan na tagapagbautismo ay isinulat ng Propeta Isaias. Sa mga nabanggit dito na mga mabababang lugar, mga bundok at burol, mga liku-liko at baku-bakung daan, maihahambing ba natin ito sa ating buhay? Sa ating buhay Kristiyano ngayon, kailangan nating tanungin ang ating sarili. Mayroon ba tayong mga nakatagong kasalanan? Mayroon ba tayong kasalanang hindi pa napagsisisihan? Mayroon ba tayong mga maling paniniwala? Mayroon ba tayong alam na kahinaan at lagi na lamang natutukso? Kung tayo ay magiging tapat sa ating sarili, lahat ng ito ay makikita natin sa ating buhay. Alam ng Diyos na lahat naman tayo ay makasalanan at kailangan kong aminin sa iyo, kapatid, na ako man ay makasalanan din. At sa pagdating ng ating tagapagligtas, ihanda natin ang ating sarili sa pagsunod sa Kanya. Huwag tayong mawala ng pag-asa, kapatid. Kahit na gaano kalalim at kadami ang ating mga kasalanan, panghawakan natin ang habag at aba ng ating tagapagligtas, na siya namang magbibigay kapatawaran at kaligtasan sa ating mga naniniwala. Wala tayong makukuhang pag-asa dito sa mundo, ngunit kay Jesus na ating tagapagligtas ay hinding-hindi tayo mapapahiya. Basahin natin. Maraming tao ang pumunta kay Juan para magpabautismo. Sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ahas, sino ang nagsabi sa inyo na makakatakas kayo sa darating na parusa ng Diyos? Kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. Huwag ninyong isipin na hindi kayo mapaparusahan dahil mula kayo sa lahi ni Abraham. Sapagkat tandaan ninyo, kahit ang mga batong ito'y magagawa ng Diyos na maging mga anak ni Abraham. Ngayon pa lang ay nakaamba na ang palakol sa pagputol sa mga puno. Ang mga punong hindi namumunga ng mabuting bunga ay puputulin at itatapon sa apoy." Nagsimula si Juan magturo sa mga tao. At dahil wala ngang naging propeta ang Diyos sa Israel sa mahabang panahon, marami ang pumunta kay Juan.
Binatikos niya ng madiin ang mga taong nagkukunwari sa kanilang pagsisisi. Hindi siya nangimi ipakita sa mga tao ang totoong nilalaman ng kanilang puso. Marami ang nagnanais na magbagong buhay, ngunit alam nating ito ay totoo namang mahirap gawin. Marami ang nagnanais na makaiwas sa paghahatol na darating, ngunit marami din ang hindi naman makasunod sa mga kautusan ng Diyos. Ang pagsisisi ng karamihan ay pakitang tao lamang. Ginagawa nila ito hindi para sa Diyos, kundi para sa magandang pagtingin ng tao sa kanilang sarili. Kapag wala nang nakakakita, bumabalik lang tayo sa ating maling pamumuhay. Maski natatakutan pa nga natin ang sasabihin ng tao kaysa sa paghahatol ng Diyos. Marami tayong maling pinanghahawakan para sa ating kaligtasan. May mga nagsasabing sila ay lahi ni Abraham. Ang iba ay umaasa sa kanilang mabubuting gawa. Sa kasalukuyan, ganito rin ang nangyayari. May mga taong nagsasabi na sila ay maliligtas dahil tinanggap na nila si Jesus bilang tagapagligtas. Ngunit di naman makita ang bunga ng pagbabagong buhay sa kanila. Marami ang sumisigaw na mahal nila ang Diyos. Ngunit kung titingnan natin ang kanilang puso, wala dito ang pagtalikod sa kasalanan at maling pamumuhay. Ang mga pagkukunwaring ito ay pinabulaanan ni Juan noon at sa ating patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos, mapapabulaanan din natin ang mga ito ngayon. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, di natin maikakaila na marami ang nagpapakita ng maganda sa paningin ng mga tao. Marami rin ang nagsasalita ng maganda sa pandinig ng tao. At aaminin ko sa iyo kapatid, kadalasan ganoon din ako. Ngunit dito ay sinasabihan tayo ni Juan na patunayan natin ang pagbabago sa ating mga gawa at ipakita natin ito sa ating pamumuhay. Tulad ng sinabi sa ika-2 kabanata ng Santiago, ang pananampalatayang walang bunga ay walang halaga. Madadagdag natin dito ang babala ni Juan sa darating na paghahatol. Para sa ating mga nabubuhay sa mundo ngayon, marami ang hindi nakakakita sa mangyayari sa atin sa kaduluduluhan. Katulad ng karamihan, ang nakikita lamang natin ay ang nangyayari sa kasalukuyan. Kaya naman din natin naiisip ang mga kabayaran ng ating mga kasalanan. Ang paalaala sa atin ay lahat tayo ay dadaan sa paghahatol na ito. Ang tanong na lamang ay kung mabibigyan tayo ng kapatawaran dahil sa ating paniniwala kay Jesus bilang tagapagligtas o kung mahahatulan tayo sa ating mga kasalanan at tanggapin ang kaparusahang nakalaan para sa mga hindi naniniwala. Basahin natin. Tinanong ng mga tao si Juan, "Ano ang dapat naming gawin?" Sumagot siya, "Kung mayroon kayong 2 damit, ibigay ninyo ang isa sa taong walang damit. At kung may pagkain kayo, bigyan ninyo ang walang makain." May mga dumating din na maniningil ng buwis upang magpabautismo. Sinabi nila, "Guro, ano po ang dapat naming gawin?" Sumagot si Juan, "Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin." May mga sundalo ring nagtanong sa kanya, "Kami naman po, ano ang dapat naming gawin?" At sinagot niya sila, "Huwag kayong mangingikil sa mga tao at huwag kayong magpaparatang ng hindi totoo. Makontento kayo sa mga sahod ninyo." Ang mga taong nagtatanong kay Juan ay iniisip
na may iba't ibang paraan sa pagtalikod sa kasalanan na akma sa iba't ibang tao. Ito ang dahilan kung bakit nagtatanong sila bilang isang maniningil ng buwis at bilang isang sundalo. Ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ay hindi namimili ng tao at lalong-lalo nang hindi namimili kung ano ang kanilang kabuhayan. Ang pagbibigay, pamamahagi, pagiging tapat ay mga bagay na dapat nating gawin kahit ano paman ang ating kabuhayan. Nagpapakita lamang ito ng pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal natin sa ating kapwa. Sa mga panahong yun, napakahusay ng mga taong kilatisin kung ano ang sinasabi ng kautusan. Ngunit di naman nila sinusunod ang totoong kalooban ng Diyos. Ang katotohanan nito, kapatid, ay naghahanap lamang sila ng dahilan na sabihin na maaari nilang ituloy ang kanilang maling pamumuhay. Gamit ang maling katwiran, sinasabi ng ilan na dahil hindi ipinagbabawal ng Biblia, hindi kasalanan ang ilang maling gawa. Ano ba ang gawa na tinutukoy natin? Dahil ang lalaki ang namumuno sa mag-asawa, maaari niyang saktan ang kanyang asawa. Dahil di naman sinabing kasalanan ang paninigarilyo, pagsusugal at paggamit ng droga, hindi rin ito kasalanan. Dahil kailangan kong pakainin ang aking pamilya, hindi kasalanan kung immoral ang aking hanap buhay. Kapatid, umiwas tayo sa mga maling katwiran para lamang itama ang ating maling ginagawa. Para mas maintindihan natin ang ating tinutukoy, basahin natin ang 23 kabanata ng Mateo. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, kayong mga mapagkunwari. Ibinibigay nga ninyo kahit ang ikapo ng inyong mga pampalasa, ngunit hindi naman ninyo sinusunod ang mga mas mahalagang utos tungkol sa pagiging makatarungan, mahabagin at pagiging tapat. Dapat ngang magbigay kayo ng inyong mga ikapu, pero wag naman ninyong kaligtaang gawin ang mga mas mahalagang utos. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang maliliit na insekto sa inyong inumin, pero lumululun naman kayo ng kamelyo. Pinapakita ni Jesus sa atin kung ano ang pamumuhay ng isang tagasunod. Ito ang halimbawa ng mga maling katwiran sa ating pamumuhay. Nakakasunod tayo sa mga madaling kautusan, ngunit hindi naman tayo makasunod sa mga mas mahalaga at mahihirap na kautusan. Tandaan natin, kapatid, na ang kabuuan ng kasulatan ni Moises ay maisasalin natin sa dalawang kautusan. Mahalin natin ang Diyos Ama ng buong puso, buong isipan, buong kaluluwa at buong lakas, at mahalin natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal ni Jesus sa atin. Ito ang magpapakita ng pamumuhay ng taong totoong nagsisisi at tinatalikuran ang kanilang mga kasalanan. Umiwas tayo sa mga pagsunod na pakitang tao lamang. Hindi natin ito maitatago sa mata ng Diyos. Nawa ay maiukit natin ang turong ito sa ating mga puso. Basahin natin. Nang marinig ng mga tao ang pangangaral ni Juan, inisip nila na baka si Juan ang Kristo na hinihintay nila. Pero sinabi ni Juan sa kanila, "Binabautismohan ko kayo sa tubig, ngunit may isang darating na mas makapangyarihan kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat na maging alipin niya. Babautismohan niya kayo sa banal na espiritu at sa apoy. Tulad siya ng isang taong dala-dala ang kanyang gamit,
upang ihiwalay ang ipa sa butil ng trigo. Ilalagay niya ang mga trigo sa bodega at ang ipa naman ay susunugin niya sa apoy na hindi mamamatay kailanman. Maaalala natin na walang naging propeta sa Israel sa 400 taon bago kay Juan na tagapagbautismo. Kaya naman iniisip ng ilan na si Juan ang ipinangakong tagapagligtas. Ngunit ito ay pinabulaanan agad ni Juan. Inamin niya agad na siya ay di man lang karapat-dapat na maging alipin ng darating na tagapagligtas. Ang pagpapakumbaba ni Juan ay salungat sa mga nakikita nating namumuno ng mga iglesia ngayon, na kung minsan pa nga ay itinataas pa ang kanilang sarili sa tagapagligtas na anak ng Diyos. Nakakalungkot at nakakatakot ang ganitong mga pangyayari, na may mga taong ganito kung mag-isip. Ano kaya ang nagtutulak sa mga tao na isipin na ang sarili nila ay nakakataas sa iba, gayong pare-pareho lang naman tayong mga makasalanan? Madali nating isipin na kung tayo ay sumusunod sa kautusan, na mas banal na tayo sa iba. Madaling isipin na kung tayo ay nagsisilbi sa ating iglesia, na mas banal na tayo sa iba. Umiwas tayo sa ganitong pag-iisip, kapatid, at tingnan natin ang halimbawa ni Juan na tagapagbautismo. Ang pagtataas natin sa ating sarili ay pagmamaliit natin kay Jesus na tagapagligtas. Ang pagtataas natin sa sarili ay pagpapakita lamang ng ating pagmamayabang sa mata ng Diyos. At totoo namang nakakalungkot ay may mga taong sumusunod sa kanila, na nagpapatunay lamang ng kasabihang mga bulag na gumagabay sa mga kapwa bulag. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, tandaan natin ito, kapatid. Si Jesus ang punong bato ng iglesia. Si Jesus ang ugat ng ubasan. Si Jesus ang pundasyon ng ating buhay at pag-asa. Huwag nating paniwalaan ang mga taong naglalagay sa kanilang sarili bilang kapatas at kung minsan pa nga ay nakakataas kay Jesus na anak ng Diyos. Basahin natin. Marami pang mga bagay ang ipinangaral ni Juan sa pagpapahayag niya ng magandang balita. Kahit ang pinunong si Herodes ay pinagsabihan niya, dahil kinakasama nito ang hipag nitong si Herodias, at dahil sa iba pang mga kasamaang ginawa nito. Sa bandang huli, nadagdagan pa ang kasalanan ni Herodes dahil ipinabilanggo niya si Juan. Tinupad ni Juan ang pagtuturo sa pagsisisi at pagtalikod sa mga kasalanan. Ito ang ibig sabihin ng paghahanda ng daan sa pagdating ng tagapagligtas na nagpapatukoy sa puso ng mga tao. At hindi niya pinalampas ang pagbatikos kahit na sa matataas na tao katulad ni Herodes. At dahil dito, napabilanggo siya. Sa ating buhay Kristiyano ngayon, napapansin mo ba, kapatid, na hilig tayong mambatikos sa ating kapwa? Ano naman ang kaibhan ng pambabatikos ni Juan sa pambabatikos na ginagawa natin ngayon? Tinuruan tayo ni Jesus ukol sa panghuhusga laban sa ating kapwa sa 7 kabanata ng Mateo. Ang sabi ni Jesus, alisin mo muna ang malatrosong puwing sa iyong mata, nang sa ganoon ay makakita kang mabuti para maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapwa. Huwag nating isipin na karapatan nating mambatikos ng iba kung tayo rin naman ay nadadapa sa parehong kasalanan. Nakakalungkot makita sa mundo natin
ang laganap na panghuhusga ng mga makasalanan sa kapwa makasalanan. Ang ganitong pambabatikos ay hindi kalooban ng Diyos at nagdudulot lamang ng di pagkakaintindihan, samaan ng loob, at paglaganap ng hipokrisiya sa mundo. Basahin natin ang pagbabautismo kay Jesus. Isang araw, pagkatapos mabautismuhan ni Juan ang mga tao, nagpabautismo rin si Jesus. At nang nanalangin si Jesus, bumukas ang langit at bumaba sa kanya ang banal na espiritu sa anyo ng isang kalapati. At may boses na narinig mula sa langit na nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang pagbabautismo ni Jesus ay isang gawang nagpapakita sa atin ng pagpapakumbaba. Alam nating mismong si Juan ang nagsabi na di siya karapat-dapat na maging alipin ng tagapagligtas. Ngunit, nagpabautismo pa rin si Jesus kay Juan. Mababasa natin sa Mateo na nag-alinlangan magbautismo si Juan dahil sino nga naman siya para bautismuhan ng tagapagligtas. Ngunit sinabi pa rin ni Jesus na kailangan nilang sundin ang kalooban ng Diyos. Ginawa ito ni Jesus upang ipakita sa ating lahat na kung siya na anak ng Diyos ay kailangang magpabautismo sa tubig, tayo rin ay dapat sumunod sa kanyang halimbawa. Sa nabasa natin, bumaba lamang ang banal na espiritu kay Jesus pagkatapos ng kanyang pagbabautismo. Katulad ng pagpapakumbaba ni Jesus, nagpapakita ito ng kahalagahan ng ating sariling pagpapakumbaba. Maihahalin tulad natin ang ating pagkilala sa ating pagiging makasalanan at ng ating pangangailangan ng isang tagapagligtas sa ating pagbabautismo. Ito ay isang tanda na ang ating puso ay handa na sa ating pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan at maling pamumuhay. At katulad ng ating nabasa, nawa ay maipakita natin ang bunga ng totoong pagbabagong buhay. Basahin natin ang mga ninuno ni Jesus. May 30 taong gulang na si Jesus nang magsimula siya sa kanyang gawain. Ayon sa pagkaalam ng mga tao, anak siya ni Jose na anak ni Eli. Si Eli ay anak ni Matat, na anak ni Levi. Si Levi ay anak ni Melki, na anak ni Janai. Si Janai ay anak ni Jose, na anak ni Matatayas. Si Matatayas ay anak ni Amos, na anak ni Nehum. Si Nehum ay anak ni Esli, na anak ni Nagay. Si Nagay ay anak ni Maat, na anak ni Matatayas. Si Matatayas ay anak ni Semein, na anak ni Josek. Si Josek ay anak ni Joda, na anak ni Joanan. Si Joanan ay anak ni Resa, na anak ni Zerubabel. Si Zerubabel ay anak ni Shealtiel, na anak ni Neri. Si Neri ay anak ni Melki, na anak ni Adi. Si Adi ay anak ni Kosam, na anak ni Elmadam. Si Elmadam ay anak ni na anak ni Josue. Si Josue ay anak ni Eliezer, na anak ni Jorim. Si Jorim ay anak ni Matat, na anak ni Levi. Si Levi ay anak ni Simeon, na anak ni Juda. Si Juda ay anak ni Jose, na anak ni Jonam. Si Jonam ay anak ni Eliakim, na anak ni Melea. Si Melea ay anak ni Mena, na anak ni Matata. Si Matata ay anak ni Nathan, na anak ni David.
Si David ay anak ni Jesse na anak ni Obed. Si Obed ay anak ni Boaz na anak ni Salmon. Si Salmon ay anak ni Nashon na anak ni Aminadab. Si Aminadab ay anak ni Admin na anak ni Ami. Si Ami ay anak ni Esron na anak ni Perez. Si Perez ay anak ni Juda na anak ni Jacob. Si Jacob ay anak ni Isaac na anak ni Abraham. Si Abraham ay anak ni Tera na anak ni Nehor. Si Nehor ay anak ni Serug na anak ni Reu. Si Reu ay anak ni Peleg na anak ni Eber. Si Eber ay anak ni Shelah na anak ni Kainan. Si Kainan ay anak ni Arphaxad na anak ni Shem. Si Shem ay anak ni Noe na anak ni Lamek. Si Lamek ay anak ni Metusela na anak si Enoch. Si Enoch ay anak ni Jared na anak ni Mahalalel. Si Mahalalel ay anak ni Kainan na anak ni Enosh. Si Enosh ay anak ni Seth na anak ni Adan. At si Adan ay anak ng Diyos. Isa sa mga kaugalian ng mga Hudyo ay ang pagsusulat at paglalakda ng kanilang lahi upang makilala ang kabuuan ng kanilang mga ninuno. Dito natin makikita na maaari nilang patunayan ang ilan sa mga propesiya ukol sa mga ninuno ng tagapagligtas, na siya nga ay nagmula sa lahi ni David, ni Juda, ni Abraham, hanggang kay Adan. Manalangin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan nyo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa 3 kabanata ng Lukas. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Nandito ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang Buhay Kristiyano ngayon.